Naisip mo na ba kung sino ang nananagot sa mga pinakamakapangyarihang pinuno sa mundo kapag gumawa sila ng mga krimen na sobrang nakakatakot para hatulan ng isang bansa? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Maligayang pagdating sa malalimang paliwanag na ito tungkol sa International Criminal Court o ICC. Isang permanente at malayang korte na itinatag upang usigin ang pinakamalalang krimen sa mundo. Tulad ng genocide, mga krimen sa digmaan, mga krimen laban sa sangkatauhan, at mga krimen ng agresyon. Sa isang oras na malalim na pagtalakay na ito, aalamin natin kung ano ang ICC, bakit ito nilikha, paano ito isinaayos, ano ang mga kapangyarihan at limitasyon nito, at bakit ito mas mahalaga ngayon kaysa dati sa mga pandaigdigang labanan. Ang ideya ng isang pandaigdigang korte ay hindi na bago. Nagsimula ito pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa mga paglilitis sa Nuremberg at Tokyo, kung saan pinanagot ang mga kriminal sa digmaan na Nazi at Hapon. Ngunit ang pangangailangan para sa isang permanenteng institusyon ay lalo lamang lumakas pagkatapos ng mga kalupitan sa Rwanda at Balkans noong dekada 90. Noong taong 1978, nagtipon ang mga bansa sa Roma, Italia, at doon nila pinagtibay ang Rome Statute na siyang nagtatag ng International Criminal Court. Nagsimula itong gumana noong Hulyo 1, 2002 matapos itong ratipikahin ng 60 bansa. Sa araw na iyon, nagkaroon ang mundo ng kauna-unahang permanenteng International Criminal Court. Ang layunin ng ICC ay sa madaling salita, ang wakasan ang kawalan ng parusa para sa mga pinakamabigat na krimen na kinasasangkutan ng pandaigdigang komunidad. Mahalagang tandaan na ang ICC ay hindi bahagi ng United Nations, isa itong malayang internasyonal na organisasyon, paggamat malapit itong nakikipagtulungan sa UN. Ang ICC ay may mandatong mag-imbestiga at maglitis ng mga individual, hindi mga estado, para sa 4 na pangunahing krimen na ito. Una, mayroong genocide na nangangahulugang mga kilos na naglalayong sirain ng buo o bahagi ang isang pambansa, etniko, lahi o relihiyosong grupo. Pangalawa, mga krimen laban sa sangkatauhan na malawakan o sistematikong pag-atake sa mga sibilyan tulad ng pagpatay, pagkaalipin, torture o panggahasa. Pangatlo, mga krimen sa digmaan na mga paglabag sa mga batas ng digmaan, halimbawa pag-atake sa mga sibilyan, paggamit ng mga batang sundalo, torture o pagsira ng ari-arian. At panghuli, ang krimen ng agresyon na ilegal na paggamit ng puwersa ng isang estado laban sa isa pa, at ito ay idinagdag noong 2018. Pero, alam mo, pwede lang mag-imbestiga ang ICC kung nangyari ang krimen sa isang bansang miyembro ng Rome Statute o kung ang akusado ay mamamayan ng isang miyembrong estado o kung isinangguni ng United Nations Security Council ang sitwasyon sa korte. Ilang makapangyarihang bansa kabilang ang Estados Unidos, China, Russia at India ay hindi miyembro ng ICC. Ang ICC ay nakaayos sa 4 na pangunahing sangay, bawat isa ay may kanya-kanyang responsibilidad. Ang presidency ay binubuo ng isang presidente at 2 vice-presidente na pawang inihalal mula sa mga hukom. Ang pangunahing responsibilidad nila ay ang pamahalaan ang pangkalahatang administrasyon ng korte. May 18 hukom na inihalal ng Assembly of States Parties. Ang mga hukom na ito ay nakaayos sa 3 dibisyon, ang Pre-Trial Division, ang Trial Division, at ang Appeals Division. Mahalagang tandaan na lahat ng hukom ay malaya, walang kinikilingan, at lubos na kwalipikado sa parehong batas kriminal at internasyonal. Ang Office of the Prosecutor o OTP ang may responsibilidad na mag-imbestiga at magsakdal ng mga krimen. Ang opisina na ito ay gumagana ng hiwalay sa iba pang bahagi ng korte. Simula noong 2025, ang kasalukuyang taga-usig ay si Karim A.A. Khan KC. Ang taga-usig ay maaring kumilos sa sarili niyang kagustuhan na tinatawag na proprio motu o bilang tugon sa mga referral. Ang registry ang nagbibigay ng suportang pang-administratibo, kasama ng mga bagay tulad ng depensa, partisipasyon ng biktima, outreach, interpretasyon, detensyon, at marami pa. Kaya, pag-usapan natin kung paano umuusbong ang isang kaso sa ICC.
Ang unang hakbang ay ang paunang pagsusuri. Sa yuktong ito, tinitingnan kung may sapat na batayan para magpatuloy sa investigasyon. Sinusuri din dito ang jurisdiksyon, ang pagiging katanggap-tanggap ng kaso, at kung ano ang makatarungan. Kaya, sa yugto ng investigasyon, nagtitipon na ebidensya ang mga autoridad, kinakapanayam ang mga saksi, at kung kinakailangan, naglalabas ng mga subpoena o warrant of arrest. Napakalaga ng hakbang na ito para makabuo ng matibay na kaso. Sa pre-trial phase, kinukumpirma ng mga hukom ang mga kaso at sinisiguro na may sapat na ebidensya para talagang umusad ang paglilitis. Sa paglilitis, parehong ipinipresenta ng tagausig at ng depensa ang kanilang mga kaso. May pagkakataon din ang mga biktima na lumahok. Sa huli, naglalabas ang mga hukom ng kanilang pasya at kung nararapat ng mga sentensya. Pwede ring magkaroon ng apela at bayad pinsala kung mapatunayang nagkasala ang akusado. Ang ICC ay nasangkot sa maraming malalaking investigasyon. Halimbawa, may arrest warrant para kay Omar al-Bashir ng Sudan sa kasong genocide sa Darfur. Sa Democratic Republic of Congo, si Thomas Lubanga ay nahatulan dahil sa pagre-recruit ng mga batang sundalo. Ang kaso laban kay Uhuru Kenyatta ng Kenya ay binawi dahil sa mga issue sa testigo. Nagkaroon din ng investigasyon kay Rodrigo Duterte ng Pilipinas tungkol sa mga pagpatay sa drug war. At siyempre, may investigasyon sa Ukraine matapos ang pagsalakay ng Russia noong 2022. Kabilang sa mga kontrobersya ang mga akusasyon ng pagkiling laban sa mga pinuno ng Afrika. Mayroon ding pagtutol mula sa mga makapangyarihang bansa. At nahihirapan din sila sa pagpapatupad dahil walang sariling puwersa ng pulisya ang ICC para arestuhin ang mga suspek. Mayroon ding patuloy na mga tanong tungkol sa legalidad at pagiging epektibo ng korte. Sa kabila ng mga hamon nito, ang ICC ay talagang nagsisilbi sa isang kritikal na layunin. Tinatapos nito ang kawalan ng pananagutan sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga individual, anuman ang kanilang ranggo. Sinusuportahan din nito ang mga biktima, pinapayagan silang lumahok at makatanggap pa ng mga kabayaran. Dagdag pa, pinapalakas nito ang pandaigdigang hustisya sa pamamagitan ng pagpapadalang malinaw na mensahe na ang malawakang krimen ay may tunay na kahihinatnan. At alam mo, nakakatulong ito upang maiwasan ang mga krimen sa hinaharap na may pangmatagalang epekto sa mga pinuno ng militar at politika. Sa mundong puno ng gulo at kawalang pananagutan, ang ICC ay nagsisilbing simbolo ng pandaigdigang pangako sa katarungan at dignidad ng tao. Kaya, hindi perpekto ang ICC. Nahaharap ito sa legal, political at logistikang balakid araw-araw. Pero alam nyo, isa itong matapang na eksperimento. Isang korte na walang hangganan, walang kinikilingan at iisa lang ang layunin, katarungan ng walang parusa. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang paliwanag na ito, i-like mo na ang video na ito. Ibahagi mo rin sa iyong mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas malalim na talakayan tungkol sa pandaigdigang hustisya, batas at politika. I-drop ninyo ang inyong mga tanong at komento sa ibaba. Pag-usapan natin ang katarungan, katotohanan at ang papel ng batas sa ating pagiging tao.